Sura At-Taghabun, ang kawalan at kapakinabangan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Lumuluwalhati sa Allah ang anuman nasa mga kalangitan at ang anumang nasa kalupaan. Nasa Kanya ang kapamahalaan at sa Kanya ang pagmamayari ng lahat ng mga papuri. At Siya ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Siya ang lumikha sa inyo, bagaman kabilang sa inyo ay ang di naniniwala at kabilang sa inyo ay ang naniniwala. Ang Allah ay nakakikita sa anumang inyong mga ginagawa. Kanyang nilikha ang mga kalangitan at kalupaan sa katotohanan. At kayo ay Kanyang hinubog at ginawa niyang ganap ang inyong hubog at sa Kanya ang inyong huling patutunguhan. Kanyang nababatid ang anumang nasa mga kalangitan at kalupaan. At Kanyang nababatid ang anumang inyong itinatago at ang anumang inyong inihahayag. At ang Allah ay maalam ng anumang nasa mga dibdib ng tao. Hindi ba nakarating sa inyo ang balita niyong mga di naniniwala noon? Kaya kanilang nalasap ang masamang bunga ng kanilang mga gawa. At para sa kanila ay isang mahapding parusa. Iyan ay sa dahilang lagi ng may mga sugo na dumating sa kanila na may dalang mga malilinaw na katibayan. Ngunit sila ay nagsabing, kailangan ba na ang magpapatnubay sa amin ay mga tao lamang na tulad namin? Kaya sila ay hindi naniwala at nagsitalikod. At ang Allah ay walang pangangailangan sa kanila. At ang Allah ay mayaman, kapuri-puri. Inaakala niyong mga di naniniwala na sila ay hindi bubuhayin muli sa araw ng paghuhukom? Sabihin, oo, sumpaman sa aking Panginoon, katiyakang kayo ay bubuhayin muli. Pagkaraan, katiyakang ipababatid sa inyo ang anumang inyong ginawa. At iyan ay sadyang madali para sa Allah. Kaya maniwala kayo sa Allah at sa Kanyang sugo at sa liwanag ng Quran na aming ibinaba o ipinahayag. At ang Allah ay nakababatid sa anumang inyong ginagawa. At inyong tandaan, sa araw na kayo ay Kanyang pagsasamahing lahat, sa araw ng pagtitipon, iyan ang araw ng Taghabun. At sino man ang naniniwala sa Allah at gumagawa ng mga gawaing matuwid, ang kanyang mga kasalanan ay Kanyang papawiin mula sa Kanya. At Siya ay papapasukin sa mga hardin ng paraiso. Nasa mga ilalim nito ay may mga ilog na umaagos at doon sila ay mamamalagi ng walang hanggan. At iyan ang dakilang tagumpay. Ngunit yung mga di naniniwala at nagtakwil sa aming mga ayat, kapahayagan, sila yung mga maninirahan sa apoy at mamamalagi roon ng walang hanggan at napakasamang patutunguhan. Walang sakuna o pangyayari ang magaganap maliban sa kapahintulutan ng Allah. At sino man ang naniniwala sa Allah, Kanyang papatnubayan ang kanyang puso. At ang Allah ay maalam sa lahat ng bagay. At sumunod kayo sa Allah at sumunod kayo sa Kanyang sugo. Subalit, kung kayo ay magsisitalikod, magkagayon, ang nakaatang na tungkulin ng aming sugo ay ipaabot lamang ang mensahe ng malinaw. Allah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. At sa Allah, hayaang ang mga naniniwala ay buong pusong magtiwala. O kayong mga naniwala, katotohanan, kabilang sa inyong mga asawa at sa inyong mga anak ay inyong mga kaaway. Kaya mag-ingat kayo sa kanila. Ngunit kung kayo ay maging magparaya at magpaumanhin at magpatawad sa kanila, magkagayon katotohanan, ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Ang inyong yaman at inyong mga anak ay mga pagsubok lamang. Subalit sa Allah, nasa Kanya ang dakilang gantimpala. Kaya inyong katakutan ng Allah hanggang inyong makakayanan. Makinig kayo at sumunod kayo at gumugol kayo para sa landas ng Allah. Ito ay higit na mabuti para sa inyong mga sarili. Sino man ang pinangangalagaan mula sa karamutan ng kaluluwa, sila yung mga magsisitagumpay. Kung kayo ay magpapautang o gumugol para sa Allah ng isang mabuting pautang, ito ang gantimpala ay Kanyang pag-iibayuhin para sa inyo at magpapatawad para sa inyo. At ang Allah ay kumilala o pinahahalagahan ang inyong mga mabubuting gawa. Mapagparaya. Siya ang maalam ng di nakikita at nakikita o nasasaksihan. Ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan.